Good afternoon mga ka-farmers. So, hapon po ang ating intro ngayon mga ka-farmers dahil masyado pong tingnan nyo, napakalinaw ng ating kapaligiran ngayon mga ka-farmers. Tingnan nyo. So, sa hapon po tayo ngayon mag-i-intro mga ka-farmers dahil kaninang umaga bless you. Kaninang umaga ay busy po tayo. Ang dami nating mga ginagawa mga ka-farmers. Busy tayo sa pagdidilig ng ating mga halaman at mga tanim. So ngayon mga ka-farmers, ang gagawin natin ay ano na ba tong camera ko nakatambling-tambling naman eh. So ano tayo ngayon mga ka-farmers, maglalagay tayo ng pangharang sa ating mga ipinunlang mga ka-farmers, kalabasa kasi inano ng mga manok. So dito ngayon mga ka-farmers, ito yung natin ngayon. Dito tayo kuriis sa kahaponon karon mga ka-farmers. Ginoo, di lang palabihan og init, sobra ka init dito sa kamot. So hindi talaga mag-work to itong camera natin mga ka-farmers. So hello, good afternoon mga ka-farmers. So welcome ulit po dito sa aking channel. So ito na po yung mga natapos kong lagyan ng harang mga ka-farmers, kasi yung mga ka-farmers, yung mga manok. So kung makapansin yung mga ka-farmers, para pa pong gubat yung hindi po malinis yung aking tinatamnan ng kalabasa. Kasi pag malinis to mga ka-farmers, mas lalo siyang dudumugin ng mga manok. Ayan. So ang ginawa ko, saka ko na to linisin mga ka-farmers kapag malaki-laki na yung mga kalabasa. Kasi starting period pa lang to ng germination nila. So far naman po, sa 180 pieces na tinanim kong kalabasa, nag-germinate po mga 80%. Sana lang talaga matong 80% mabuhay. Kasi ang hirap ng tubig dito sa amin ngayon mga ka-farmers. So wala po kaming supply ng tubig dito sa farm or dito sa ating taniman. Kaya yung ginawa ko,
ano namin yung mga ano namin, mga ka-farmers, yung mga host namin, dudugtong-dugtong namin para lang makaabot sa malapit dito, mga ka-farmers, kasi sayang germinating period, kasi stage sila ng germinating period. Ano ba yun? Ganon nga. So hindi sila pwedeng walang tubig, kailangan nila ng water supply na so ngayon ang ginawa ko, mga ka-farmers, every 2 days ko siya diniligan, kasi tiningnan ko po yung dito, yung gasto sa tubig, para lang to mga tanim ko, mga ka-farmers, madiligan. Sa isang araw kumonsumo po siya ng 5 cubic a day. So ang ginawa ko, every 2 days ko siya diniligan, or minsan every other day, kasi maliban sa masyado pong mabigat, mga ka-farmers, masyado pong mabigat yung mga yung mga container, inano ko na, mga ka-farmers, yung bumili kami ng hose worth 500. Ang ikli lang pala, mga ka-farmers. So ito yung mga linya ng hose na inano ko, inagtigpi namin para lang makarating doon sa taniman. Yan. Medyo mahaba-haba po siya, mga ka-farmers. More than 100 meters yata yung kailangan kong hose dito, mga ka-farmers. Kaso hindi talaga kasya. Hindi kinaya sa budget, mga ka-farmers. Kaya tiis ganda tayo ngayon, mga ka-farmers. Hanggang dito. Pasensyahan yun na itong paligid ko, mga ka-farmers. Hindi ko pa natapos linisin. Hanggang dito lang yung nalinis ko sa bakuran ko, mga ka-farmers. Yung mga tanim ko bago, hindi pa nalilipat. Hindi pa nalipat dun sa ano ko, mga ka-farmers. Sa dapat kong pagtamnan, kasi tingnan nga, nangamatay. Dahil sa sobrang init, mga ka-farmers. Hindi kasi kasya yung 40 lang kasi yung binili kong ganito, tapos tinamnan ko ng iba. So yung na-rescue ko, mga ka-farmers, ito lang, seedlings. Anak, ayaw dia anak, kay naay iro, paakon ka. Isa ng iro ako. Karpanlitan. Sa upagid. Luya. Magay kay wag itiwas sa dagkong truck. Ilaragi palusot sa kono. Di maka ato ang iro. Imo ni day naglikaw rang ni sila. Kinahadlok day ni. Ay. Nahadlok day ni. Tagam, sige puyo sa karsada. Yung alaga ko, mga ka-farmers. Yan. Meron pa po akong sili dito, mga ka-farmers. Yan, hindi ko pa nilipat, kasi pag nilipat ko yan,
Patay lahat yan mga ka-farmers. Sobrang init. Meron ako dito yung grapes ko mga ka-farmers. Nagsimula na yatang mamulaklak. Tingnan niyo sa ilalim. Nag-start na siyang mamulaklak. So binalot ko ng papel para di siya masyadong mainitan. Para sana man lang magtuloy kahit isang ano lang. Isang bugkos na grapes man lang matikman ko sa tanim ko na to mga ka-farmers. Yan. Ano ko siya, kinatingan. Kasi masyado nang mahaba yung mga ano niya, mga bagong sanga. Ito naman yung pakwan ko mga ka-farmers. Iwan ko lang kung mabuhay to. Ayan. Hindi yan pa mag ano grabe kainit. Ito, mga palya. Ayan. Pinalot ko ng plastic. Kasi masyado talagang mainit dito. Ayan. Sana lang talaga may magtuloy nito sa aking mga palya. So far naman mga ka-farmers, hindi naman siya nag-yellow. So baka ibigay ito lahat sa atin. May ulam na din tayo mga ka-farmers. Ito yung medyo malaki. Yan. So dito ko na lang siguro i-end tong vlog ko mga ka-farmers. Kasi iinom muna ako ng tubig at ako ipatuloy na magdidilig doon. Dito galing yung tubig ko mga ka-farmers. Papunta doon sa doon sa kabila, doon sa taniman. Ito lang yung nagsusupply ng tubig sa amin sa ngayon. Tapos medyo mahal pa siya. Medyo mahal. Ano kasi, ang free niyan is 5 cubic lang yung free niya within a month. So, nakonsum ko na. Isang araw lang, nakonsum ko na yung free cubic sa ano na yan. Doon kasi sa kabila may linya ng tubig. Libre kasi hanggang 10 cubic. 10 cubic ko ng water na makukonsumo. Libre po. So, swak talaga siya sa sa garden. So, dito sa bakuran ko man lang to itinanim mga ka-farmers. So, madilig-diligan ko siya. Yung mga tanim ko hindi pa nalinis. Yan. Ito naman yung mga tanim ko dito mga ka-farmers. Ililipat namin to kasi baka matapos natin yung bahay natin. Hanggang dito kasi yun. Ito galing ilipat din yun. Ito mga orchids ko. Ayan. Ito yung mga tanim. So, yan muna mga ka-farmers at ako'y magpapaalam na po sa inyo at ako po'y babalik doon sa taniman natin kasi kailangan ko pong magdilig. So maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay magustuhan niyo ang vlog na ito at sana naman po ay i-click po ninyo yung ating subscribe button po para naman po makaabot man lang tayo kahit 100 lang na subscriber mga ka-farmers para naman po ganahan pa po tayong magawa ng mga videos kasi minsan kasi mga ka-farmers parang naguguluhan ako po, ituloy ko ba tong pag-vlog ko or hindi na kasi parang nafe-feel ko po na parang walang nasiyahan sa mga videos ko kasi kumo naman po talaga tong yung vlog ko about farming. Kaso ito lang yung mas mas focus po namin ngayon yung mga pagtatanim kasi halimbawa ngayon hindi na po ako nagpasok sa trabaho kasi medyo mahina po yung benta. So kaya naman ng amo ko na siya na lang yung magtinda doon sa tindahan niya kaya ayun, pahinga muna ako
100% pahinga sa trabaho, pero hindi po sa pananim natin mga ka-farmers, kasi hindi natin pwedeng sukuan yung pananim natin mga ka-farmers. Kahit na sabihin natin na hindi naman kami malaking pamilya na kailangan pong oh my god, nabuhay yung ano ko. Wala, yung apple ko mga ka-farmers, nag-germinate po siya. Sana lang talaga matuloy ito. So kailangan lang talaga, didilig talaga ang kailangan ng apple mga ka-farmers. Kaso hindi ko man yan diniligan kasi akala ko hindi mag-germinate. Merong isa tumubo. Thank you Lord, sana ito matuloy na yan. Tama talaga yung sinabi nila sa 100 pieces na apple, buti lang kung may isang tutubo. Pero iwan ko lang kung matuloy ba talaga yan sa 100 na yan. So ayun muna mga ka-farmers, bye bye naman at see you po sa sunod na mga videos ko mga ka-farmers. Bye bye.